naman, wag mo akong personalin. Kasi nungalingan yan din. Wala akong itinatago. Sa kalagitnaan ng paghihintay sa demolisyon, ang may-ari ng West Cove ay biglang nagpatawag ng press conference. Advanso ako ng 3 taon dito. Yung taon na to, bayad ho ito sa DNR. Pag nandito sila sa isla, kami nagbabayad ng hotel nila. Pala bandang huli, sila pala magsusulat pa na ilalaglag ka. Ako ang binaligtad dito. Malakas ka naman pala sa DENR. Ito talaga sinasabi ko, kung mayroon man siya na mga binabayaran, iluwal niya, kung mayroon man, sino man ang mga nagtumulong sa kanya para makumit yung illegal act na yan, sabihin niya, itutuloy ko, Ted. We will throw the books to whoever. Sabi ko, madalas dyan ang DNR na nag-i-inspeksyon. Ano nagpapakasyon? At kung kani-kanina lamang, parang mala-action star ang dating ni Mr. Chris Aquino, abay, nag-ibang anyo at tila nahimasmasan makalipas ang ilang oras. Humihingi nga ako ng paumanin sa'yo dahil nung maalala mo nung pumasyal ka noon dito sa Phylon ngayon, wala akong itinatago. Wala akong basihan, Ted, na tumatanggap ka. Alam ko na para sa ikaunlad o kagaganda ng Boracay. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo, naging marahas, napagbintangan kita. Ang drama ngayon na Ginoong Aquino, pinaasa lamang siya dahil ang kanyang mga kakampi, nilaglag daw siya. Pinaasa ako ng DNR na tama yung ginagawa ko. Yung area ko na in-applyan mula pa nung umpisa, yan 10,586 yan, pwedeng applyan. Di sana sinaway na nila ako dati na hindi pwede, hindi na ma-approve yan. Yung site management plan namin, Opo. kami nagbabayad ng hotel nila. Para lang pakita namin na in good faith na makita mo naman, Ted, hindi namin inabuso ito. Kayo nagbabayad ng hotel nila for accommodation? Accommodation. Pag sila nag-inspeksyon? Pag sila nag-inspeksyon. Ang pinangahawakan ni Aquino na di umano'y katibayan na hindi siya lumalabag sa batas ay ang memorandum mula sa Central Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ang nakasulat doon si Dr. Alice, may position paper kami na yung area namin hindi beachfront. Pero mismong ang CENRO missing in action. Kaya naman, pakiramdam ni Ginoong Aquino, sa bandang huli, nilaglag siya ng mga kakampi. Ako magiging ehemplo na papayag akong ipagaba yung dulo. Sana lang masundan din yung mga nag-violate din. Sa Boracay Island, meron pang 11 resort na nag-ooperate ng walang kaukulang ECC at ilang pang mga resorts naman na may kung ano-anong violations. Well, matapos ngang masampula ng West Cove na sinasabing kamay raw na bakal nila Mayor, ang tanong, meron kayang susunod? Noong pumunta ang Phylon ngayon sa Boracay nitong Marso, napag-alaman naming 12 resorts ang walang ECC, kabilang na ang Boracay West Cove. Ang ilan ay nangakong aasikasuhin nila ang pagkuha ng kanilang ECC. Binalikan namin ang mga ito at inalam kung marunong silang tumupad sa pangako. The recommendation of the regional office that it's okay and they're just waiting for, they have forwarded that to the head office here in Manila, recommended for approval already by the regional office. You do have an ECC, sir? Yes, meron. Alam ba? To answer some question by the phone, you know. Habang ang ibang resorts ay hindi namin mahagilap. Demolition din kaya ang kahantungan ng mga resort na walang ECC? Somehow, it should apply. Sa gobyerno naman ngayon ni President Aquino, kung ano yung batas, dapat ipatupad. Kung dadalawa lang ang senaryo rito, kung ano yung tama, ano yung mali. Kung ano yung tama, you get the guarantee of government. Kung ano yung mali, the government will be totally against you.